E3. Kabanata 1. 50 aral sa pagtitiyaga. Nagtapos si Mr. Darby sa University of Hard Knocks, at hindi nagtagal ay nagpasya siyang kumita mula sa kanyang karanasan sa negosyong pagmimina ng ginto. Maswerte siyang lumitaw dahil pinatunayan niya na ang hindi ay hindi nangangahulugang hindi. Isang hapon tinulungan niya ang kanyang tiyuhin sa paggiling ng trigo sa isang lumang hill Indian. Si Tiyo ay nagpapatakbo ng isang malaking sakahan kung saan maraming magsasaka ang nakatira. Tahimik na bumukas ang pinto, at pumasok ang isang maliit na itim na bata, ang anak ng nangungupahan, at pamwesto sa pintuan. Tumangala ang tiyuhin sa bata at nagtanong, "Anong gusto mo?" Matigas niyang sabi. Malumanay na sagot ng batang lalaki, "Sinabi sa akin ni nanay na magpadala sa iyo ng 50 sentimos. Hindi ko gagawin iyan," sagot ng tiyuhin. "Maaari ka nang umuwi," sagot ng bata, ngunit hindi siya kumikibo. Ipinagpatuloy ng tiyuhin ang kanyang trabaho, siya ay abala, na nagbibigay ng sapat na atensyon sa bata na napansin niyang hindi ito umalis at natagpuan na siya ay nakatayo pa rin, kaya tinawag niya ito, "Uuwi ako sa iyo. Pumunta ka na o ibibigay ko sa iyo ang switch." "Oo," sabi ng batang babae, ngunit hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Ibinagsak ni Uncle ang supot ng bigas na ibubuhos niya sa balde ng hill Indian. Kinuha niya ang bar aisles at nagsimulang gumawa ng mga ekspresyon patungo sa bata. Isang mukha na nagpapahiwatig ng problema. Napabuntong hininga si Darby. Sigurado siyang masasaksihan niya ang isang pagpatay. Alam niyang marahas ang ugali ng kanyang tiyuhin. Alam niya na ang mga itim na bata ay hindi dapat sumalungat sa mga puti sa bahaging iyon ng bansa. Nang makarating ang tiyuhin sa kinatatayuan ng bata, mabilis siyang sumulong. Tumangala siya sa kanya at sinabing, "May 50 sentimos ang nanay ko." Sigaw niya. Huminto si Uncle, tumingin sa kanya saglit, saka dahan-daang inilapag ang baril sa lupa. Dumukot sa kanyang bulsa, kumuha ng kalahating dolyar at ibigay ito sa kanya. Tinanggap ng bata ang pera at dahan-dahan maglakad pabalik sa pinto. Hindi inaalis ang tingin sa lalaking kakapanalo niya lang. Pagkaalis mo, umupo ang tiyuhin sa kahon at tumingin sa labas ng bintana sa kalawakan ng higit sa 10 minuto. Gulat na isip niya sa latigo na katatapos lang niyang tanggapin. Kahit si Mr. Darby ay nag-isip tungkol dito. Ito ang unang pagkakataon sa lahat ng kanyang mga karanasan na nasaksihan niya ang isang itim na bata na sadyang kinokontrol ang isang may sapat na gulang na puting lalaki. Paano niya ito nagawa? Ano ang nangyari sa kanyang tiyuhin na nagpawala sa kanyang kalupitan at naging masunurin tulad ng isang tupa? Anong kakaibang kapangyarihan ang ginamit ng batang ito para maging amo niya? Ito at iba pang mga tanong may nag-pop up na katulad sa isip ni Darby. Ngunit hindi niya nahanap ang sagot hanggang sa makalipas ang ilang taon nang sabihin niya sa akin ang kwento. Nakapagtataka, ang kwento ng hindi pangkaraniwang karanasang ito ay sinabi sa may akda sa isang lumang hill Indian. Doon kinuha ng kanyang tiyuhin ang kanyang latigo, isang inilaan niya ang halos isang kapat ng isang siglo sa pag-aaral ng kapangyarihan na nagbigay daan sa mga hanggal, hindi marunong magbasa ng mga batang itim na talunin ang mga matatalino. Habang nakatayo kami sa maruming lumang hill Indian, isinalaysay ni Mr. Darby ang pambihirang tagumpay na ito ng paulit-ulit at nagtanong, "Ano ang gagawin mo dito? Anong kakaibang kapangyarihan ang ginamit ng batang iyon?" Talunin ang tito ko hanggang sa mapagod, tapos niyang tanong. Ang sagot sa kanyang tanong ay nakapaloob sa mga prinsipyong buod sa aklat na ito. Kumpleto ang sagot. May sapat na mga detalye at tagubilin para sa sino man na maunawaan at magamit ang parehong puwersa tulad ng isang batang-bata na hindi sinasadyang madapa. Panatilihing alerto ang iyong isip. Pagkatapos ay malinaw mong mapapansin kung anong kakaibang kapangyarihan ang dumating upang tulungan ang batang ito. Makikita mo ang kapangyarihang ito sa susunod na kabanata. Sa isang lugar sa aklat na ito ay makikita mo ang ideya ng pagtaas ng kapangyarihan ng iyong pangunawa at paglalagay nito sa iyong utos para sa iyong sariling kapakinabangan, na siyang parehong hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ang kamalayan ng kapangyarihang ito ay maaaring mangyari sa iyo sa unang kabanata o maaari itong mag-flash sa iyong isipan sa mga susunod na kabanata. O maaaring dumating ito sa anyo ng isang plano o intensyon muli. Ito ay maaaring magbalik sa iyo sa mga nakaraang karanasan ng kabiguan o mga pag-urong.
At nagdudulot ito ng mga aral tungkol sa pagbawi ng lahat ng nawala sa iyo dahil sa kabiguan. Ang kapangyarihan na hawak ng maliliit na itim na bata nang hindi man lang namamalayan. Matapos ipaliwanag ang bagay na ito kay Darby, mabilis niyang naalala ang kanyang 30 taong karanasan bilang tindero ng seguro sa buhay. At tapat na inamin na ang pagkuha ng responsibilidad para sa kanyang tagumpay sa larangan na iyon ay hindi maliit na gawain, isang aral na natutunan niya mula sa pagkabata, itinuturo ni G. Darby, sa tuwing sinusubukan ng isang inaasam-asam na yumuko si Bao sa akin nang hindi bumibili nakita ko ang batang lalaki na nakatayo sa lumang hilingan. Ang malalaki niyang mata ay kumikinang na nanghahaman. At sabi ko kailangan kong magbenta. Bahagi ng lahat ng benta na ginagawa ko pagkatapos sabihin ng mga tao na hindi. Naalala niya ang kanyang pagkakamali sa paghinto ng 3 talampakan ng ginto, ngunit, sabi niya, ang karanasang iyon ay isang pagpapala. Ito ang nagturo sa akin na magpatuloy kahit gaano pa ito kahirap. Mga aral na dapat kong matutunan muna maaaring magtagumpay sa anumang bagay. Ang kwento ni Mr. Darby at ng kanyang tiyuhin. Mga batang itim at minahan ng ginto walang alinlangan na daan-daang mambabasa ang naghahanap buhay sa pagbebenta ng seguro sa buhay. At nais ng may akda na magbigay ng gabay sa Darby sa lahat ng ito. Mula sa 2 karanasang ito siya ay may kakayahang magbenta ng mahigit $1,000,000 sa life insurance bawat taon. Ang buhay ay kakaiba at kadalasang walang katuturan. Ang parehong tagumpay at kabiguan ay nagugat sa mga simpleng karanasan ay karaniwan at sapat na simple ang karanasan ni Mr. Ngunit ang mga karanasang ito ang nagtataglay ng sagot sa kanyang kapalaran sa buhay. Kaya't sila ay mahalaga, sa kanya, gaya ng buhay mismo. Ngunit ano ang tungkol sa mga taong walang oras o hilig na pag-aralan ang pagkabigo upang makahanap ng kaalaman na maaaring humantong sa tagumpay? Saan at paano matutunan ang sining ng paggawa ng kabiguan sa isang hakbang sa pagkakataon? Para masagot ang mga tanong na ito kaya isinulat ang aklat na ito. Ang sagot ay humihingi ng paliwanag sa lahat ng 13 prinsipyo. Pero tandaan mo yan kapag nagbabasa ka makikita mo ang mga sagot sa iyong pusong hinahanap mo sa mga tanong na nagpapaisip sa iyo tungkol sa kakaibang buhay. Kabanata 1. E4, itutuloy.